Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, hindi naman siya overheat pero grabe kung mag-init yung makina niya. Dahil ang reklamo ni customer, mainit na daw itong makina niya, itong auxiliary pan niya dito sa radiator ayaw pang umikot. At ito nga after kong maobserba, na-diagnose ko na ang may problema dito is itong radiator pan motor niya. Kailangan na yung palitan at pati yung thermo switch niya. I-check ko, pwedeng kinapitan na ng maraming kalawang yon kaya nagdi-delay yung ikot nitong auxiliary pan niya. Pero ito namang radiator pan motor niya, alam naman din pala ni customer na talagang meron na rin itong problema. Hindi niya lang talaga ma-pinpoint na ito talaga'y sira na. Kung ganito yung klase ng sasakyan nyo at magpapalit kayo ng radiator pan motor, madali lang ito mga boss. After nyo may disconnect itong upper radiator hose nyo, dito naman sa auxiliary pan assembly nyo, meron yan 2 bolt na nakakonect naman dito sa radiator. Tatanggalin nyo yan. Pag natanggal nyo na yan, may 2 maliit na hose dyan. I-disconnect nyo lang dito sa auxiliary pan housing nyo. At dito naman sa auxiliary pan motor ng aircon nyo, bunutin nyo yung socket wire dyan. Meron ka lang naman ipipress dito sa socket wire, tapos hilahin mo siya. Tapos isunod mo na ngayon itong sa auxiliary pan motor mo ng radiator naman. Same procedure lang yan mga boss. Meron kang ipipress sa socket wire, tsaka mo ngayon sa hugutin pataas. At pag okay na, natanggal mo na yung mga nakakonect dito sa auxiliary pan assembly mo, pwede mo na ngayon yan tanggalin para mapalitan mo itong auxiliary pan motor mo dito sa radiator. Sa pagtanggal ng auxiliary pan motor, huwag kayong mag-alala dahil madali lang naman yan. Gagamit ka lang naman dyan ng socket rails number 8. Tatanggalin mo itong nut dito sa fan blade niya. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong fan blade mo dito sa radiator pan motor mo. Tsaka mo ngayon isunod itong 3 bolt dito sa radiator pan motor mo. Number 8 din yung gagamitin mong socket wrench dyan mga boss para matanggal mo itong radiator pan motor mo dito sa housing niya. At pag natanggal mo na yung 3 bolt dyan, i-check ko muna itong pan motor niya. At eto nga, napansin ko mga boss, magaspang na siya pag pinipihit ko. Kumbaga may sabit na or papunta na siya sa stock up. Kaya ito na yung bagong bili ng customer na radiator pan motor. Tandaan nyo mga boss, pag kinabit nyo itong bagong radiator pan motor, same position. Kung paano nyo tinanggal yung luma, ganun nyo rin ibabalik itong bago. Para yung pagsasalpakan nyo ng socket wire, hindi siya lalayo. Tapos pag binalik nyo naman itong 3 bolt, madali lang naman yan. Para sigurado kayo hindi siya malustred, kamayin nyo muna bago nyo ipainal sa paghigpit. At pag sigurado ka na okay na yung pagkakahigpit mo ng mga bolt nyan, o ilagay mo na itong fan blade nya. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit ng nut dito sa fan blade mga boss. Kasi hindi pwedeng maluwag yung nut dyan mga boss. Pwedeng magkaroon kayo ng aksidente at tumalsik naman itong fan blade nyo at pwedeng masira dyan yung radiator. Ito naman ay lagi kong paalala sa inyo para hindi kayo magkaroon ng problema. At dahil okay na yan, pwede ko na ngayon ibalik itong auxiliary pan assembly dito sa dati niyang position. Siya nga pala, pag sinalpak mo itong auxiliary pan assembly mo, meron niyang guide dito sa radiator na pagtutusukan ka. Kaya nga kung mapapansin nyo itong auxiliary pan assembly nyo, pantay na pantay siya dito sa radiator. Kasi naka-guide yan. At mapapansin mo rin na tama yung guide kasi yung paglalagyan mo ng bolt is tapat talaga siya. Ayun, di ba nilagyan ko na siya ng bolt? Nakatapat talaga siya. Kasi nga, may guide yan. Kung baga sa may sapatos itong radiator, ipapasok mo naman yung paanong auxiliary pan assembly mo. Ganun. At pag okay na yung pagkakalapat mo nitong auxiliary pan assembly, o pwede mo nang isalpak itong mga socket wire niya dito sa motor pan. 2 lang naman yan mga boss, hindi na kayo maliligaw dyan. At yung haba naman ng wire is nakatapat talaga kung saan siya designated. Kaya for sure, hindi naman kayo maliligaw kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo kung ganitong klase. Tsaka nyo ngayon i-check yung mga nakakonect dito sa auxiliary pan housing nyo ng mga hose. Dapat nasa maayos yun mga boss hindi siya gagalaw-galaw yung mga hose para hindi kayo magkaroon ng problema. Tapos dito naman sa upper radiator hose, dahil sa dati na yung merong gasket maker, kailangan pag binalik mo yan, lagyan mo rin. Para sigurado ka, hindi ka magkaroon ng leak dito sa upper radiator hose mo. Tapos gamit ka ng plier, ilagay mo na yung clamp niyan. At syempre naman, dahil nagtanggal ka ng upper radiator hose, sigurado nagbawas ng tubig yan. Kaya mag-a-additional ka ngayon. Tapos pwede mo nang ibalik itong air intake pipe niya dito sa air filter. Huwag mong kalimutang ilagay yung mga clip niyan para hindi siya matanggal. Pag okay na, dahil nga nagkakaroon ito ng late sa pag-ikot ng auxiliary pan motor niya dito sa radiator, ang gagawin ko dyan, bubunutin ko itong socket wire dito sa thermo switch niya. Tatanggalin ko itong thermo switch dahil nga sa i-check ko kung
makapal na ba yung kumapit na kalawang dyan? Ang gagawin mo lang naman dyan, pag may mga kalawang na nakumapit, lilinisin mo lang siya. Ganun lang ang ginagawa ko kasi sabi naman ng customer, delay lang naman sa pag-ikot. At para sigurado, i-check ko na lang tapos linisin ko. Madali lang maglinis yan mga boss. Gagamit ka lang dyan ng lihe na yung size niya 1,000. Siyempre naman, dapat pinong lihe yung gagamitin nyo. Baka naman madamage kung gagamitin nyo siya ng magaspang. O diba, nakita nyo? Gold na siya. Pwede na isang layan. Balik ko na mga boss, salamat. Diskarte dyan mga boss kasi tinanggal nyo na yan diba? Siyempre, yung thread nyan medyo lumaki na rin. Lagyan nyo siya ng teflon para hindi siya magkaroon ng leak. Kaya ako naman ito nasabi sa inyo mga boss kasi nangyari na sa akin yan na minsan naglinis ako niyan, nagkaroon na siya ng leak. Kaya ginawa ko, nilagyan ko lang ng teflon, naging okay na. Lagay ko na itong socket wire tapos paandarin ko na itong makina. After ng ilang minuto naghintay kami ng customer, umikot na itong radiator pa niya at ni-road test namin yan mga boss. Tapos tumabi kami sa isang lugar. Before kasi pag tinanggal mo itong radiator cap niya, meron siyang pressure at yung upper hose niya matigas pag pinisil mo. Ngayon i-check namin, tumabi kami sa isang lugar. Tatanggalin ko itong cap niya dito sa radiator. Titignan ko kung meron siyang malakas na pressure or bubulwak na tubig. Ginawa ko yan mga boss, umaandar yung makina. Ganyan naman ako mag-test kung panonoorin sa mga video ko. Dapat kasi pag pinuksan ko itong radiator cap niya, walang bubulwak na tubig dyan. At bago nyo tuluyan tanggalin yung radiator cap mga boss, pasingawin nyo siya ng kaunti. Ganun ang i-discarte dyan, tsaka nyo ngayon tanggalin yung takip. Nakita nyo naman walang bumulwak na tubig, nag-road test kami yan. After namin sa biyahe, tumabi kami, tinanggal ko yung cap, walang lumabas sa tubig. Tapos pinisil ko itong hose niya, wala na siyang pressure. Ibig sabihin hindi na matigas itong hose. Before kasi matigas yan mga boss Ngayon pati yung customer nakapindot din. Kasi alam niya matigas yan before. Wala na pressure. Wala na kasi nga dahil nga sa yung yung motor pan mo sa radiator, wala, mabagal na umikot. Pangalawa, kapatay-patay na siya. Ayun ang naging reason. I-check ko ulit itong upper hose niya mga boss. Pinisil ko siya ulit. Pero hindi na siya tumigas. Okay na siya. Normal na yung lambot. Papasok ako ngayon dito sa loob ng sasakyan niya. I-check ko itong temperature gauge niya. Actually, normal naman yan kanina normal pa rin siya ngayon. Ang problema lang is kahit normal siya kanina before ko ginawa, mainit talaga yung makina. Ayun nga yung reklamo ng customer. Delay daw umikot itong radiator fan motor niya. Kaya umiinit itong makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!